Para alamin natin ang latest sa bagyong Nika, makakasama po natin ng live ngayon dito sa UNTV Radio Mobile Booth si Engineer Chris Perez, ang Officer in Charge ng Weather Division ng Pag-asa, para alamin ang latest sa bagyong Nika. Magandang tanghali po, Sir Chris Perez. Magandang tanghali rin, Miss Ella, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Sir, ano na po ba ang update dito sa bagyong Nika at sa ano-anong mga lugar na po tayo may nakataas na wind signal? Ang bagyong si Nika ay naglandfall na po dito sa may bandang Dilasag, Aurora kaninang alas 8:10 ng umaga. At sa mga oras na ito ay yung sentro nito ay inaasang tinatawid na yung nakararaming bahagi ng Northern Luzon. Dahil dyan, marami tayong lugar na may warning signal, no? May nakataas po tayong warning signal number 4. Dito nga sa may bandang northernmost portion ng Aurora. Ganon din dito sa may central and southern portion ng Isabela. Dito sa Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao. Ganon din sa central and southern portion ng Abra, northern central portion ng Ilocos Sur. So basically, yung mga lugar na may warning signals, makikita natin na talagang yun yung inaasahang direktang tatawirin ng bagyong si Nika. Samantala, we have warning signal number 3 naman dito sa central portion ng Aurora, dito sa northern portion ng Quirino, sa northeastern portion ng Nueva Vizcaya, ganun din sa natitirang bahagi ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, sa southern portion ng Apayao, dito sa northern portion ng Benguet, natitirang bahagi ng Abra at ng Ifugao, ganon din dito sa may bandang southern portion ng Ilocos Norte at sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur. Samantala, we have warning signal number 2 naman po sa northwestern and eastern portion ng Cagayan, sa natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Apayao, ng Benguet, at sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa buong lalawigan ng La Union, sa northeastern portion ng Pangasinan, sa central portion ng Aurora, at dito sa northern portion ng Nueva Ecija. So yung mga lugar na binanggit natin may warning signals number 4 and 2, inaasa natin masungit ang panahon. Pag sinabi natin masungit ang panahon, mga pag-ulan na pwedeng magdulot po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, pwedeng ma-experience ng mga kababayan natin. Malalakas na hangin na pwede namang makapasira ng mga kabahayan, makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, at makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim. Nako. So we have, meanwhile, warning signal number 1 naman po tayo dito sa Metro Manila at sa Babuyan Island, sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, dito sa natitirang bahagi ng Pangasinan, ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, sa buong Bulacan and Pampanga Province, Tarlac, sa northern and central portion ng Zambales, sa Rizal, sa eastern portion ng Laguna, at sa northern and eastern portion ng Quezon at Polillo Island. So bagamat dito sa Metro Manila, baka sabihin ng mga kababayan natin, warning signal number 1 pero wala na tayong ganong nararamdaman ng maaraw. Usually, kapag warning signal number 1 po kasi, ang inaasahan nating weather condition ay magiging basically may mga malalakas na occasional pagbugso ng hangin at paminsan-minsan pag-ulan. Okay. So, dapat wag magpakakampante yung mga kababayan natin sa mga lugar na may warning signal number 1 lamang, no? Sapagkat ang pinakamahalagang instrumento po ng paghahanda against the hazards ng isang paparating na bagyo ay yung updated tayo sa information at yung pakikinig natin, pakipag-coordinate natin at pakikisa sa ating mga LGU at saka local disaster reduction managers para po sa mga continuous disaster preparedness and mitigation. Meron po tayong dalawang bagyo na nasa labas ng PAR. Ano po ang magiging epekto nito sa bagyong Nika? Well, itong may dalawa pong bagyo, isang tropical depression at saka isang tropical storm nasa labas ng PAR, malayo sa ating bansa, wala pang direktang epekto. Subalit inaasahan natin na posible nga itong dalawang ito, hindi naman sabay na papasok ng PAR, no? Pero may tendency na papasok ng ating PAR, yung mauunang bagyo after ng bagyong si Nika ay may posibilidad na tumama sa Northern Luzon area. Samantala, yung pangalawang bagyo naman, sa ngayon ay medyo sobrang lawak pa ng forecast period natin to the point na wala pa tayong definite scenario kung magla-landfall ba or magre-recurve lang, hindi tatama nating bansa. Nevertheless, we will continue this to monitor these two other weather disturbance, and should there be any changes sa forecast track, sa movement at saka mga lugar na potentially maapektuhan sa mga susunod na araw ay magbibigay po ng update tayo sa ating mga kababayan. At kailan naman po lalabas itong bagyong Nika at kailan na inaasahang papasok yung iba pang minomonitor nyo na mga bagyo? Well, inaasahan po natin itong si Nika ay posibleng lumabas bukas ng gabi. Samantala, ito na mga bagyong papangalanan natin na Ophel ay posibleng pumasok ng either Tuesday or Wednesday ng ating air responsibility. So hindi naman natin nasa na magpang-aabot, no?
dahil napakalaki nga ng distansya. Pero yun nga, yung continuous monitoring natin and updating sa mga kababayan natin, dapat antabayanan po nila yun. Okay. Sir, malapit na ang matapos itong taon ito. Meron pa ba tayo o ilan pa ang aasahan nating bagyo na darating dito sa ating mga bansa? Normally po kasi yung tinatawag nating last quarter of every year, yung last 3 months, yung October, November, and December, climatologically speaking, ito yung mga buwan na kung saan mas maraming bagyo tayong nararanasan, mas malalakas, at nagla-landfall pa. Mas malaki yung chance na mag-landfall, no? So ngayong Nobyembre, nakailang bagyo na rin po tayo. Bago magtapos ng taon, by December, inaasahan po natin isa or hanggang 2 bagyo pa yung mamonitor natin. Yes, bago magtapos ng taon. That's either pwedeng magla-landfall or pwede namang papasok lang ng ating Philippine Air Responsibility, then lumis and then lumabas na. So either directly crossing the country or hindi naman maapektahan nating bansa. Ano na lang po ang inyong mensahe sa mga nanonood sa atin ngayon? Well, sa ngayon po, ito nga, may binomonitor tayong bagyo. Dapat antabayan ng mga kababayan natin yung updated information na pinapalabas ng Pag-asa. At kung gusto nila mag-share ng information, dapat sa mga legit sources lang. Iwasan po natin mag-share ng information na sabihin na natin na hindi credible ang sources. In terms of weather and climate, yung official information po na ginagamit natin gobyerno nanggagaling sa Pag-asa. Ito ang ginagamit para sa disaster preparedness and mitigation weather-wise. And then sa mga kababayan po natin, yun nga, patuloy ding tumutok sa mga iba't ibang partners natin sa media. Gaya po ng inyong himpilan na patuloy din po tumutulong sa atin ng pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon para mas lalo ng paghandaan yung mga paparating na bagyo. Maraming salamat po sa panahon na ibinigay nyo sa amin, Engineer Chris Perez. At sa uulitin po. Yes, maraming salamat din po sa patuloy niyong pagsuporta sa amin. At I think I'll take this opportunity to wish UNTV a happy 20th anniversary. At sana po magpatuloy po yung continuous public service para mas lalo pong matulungan yung mga kababayan natin sa hindi lamang sa paghanda sa mga disaster, weather related, kundi sa kanilang day-to-day living po sa pamamagitan po ng mga magandang impormasyon na ibibigay niyo po sa kanila. Maraming salamat po at sa pagbati niyo sa amin. Thank you very much po, Engineer Chris Perez. Salamat din po.